Magandang araw sa inyo lahat. Ang topic ko ngayong araw na ito ay Breast Cancer Support Group. Bibigyan ko lang kayo ng background about myself. I am Dr. Roel Tolentino. I am a surgical oncologist from St. Luke's Medical Center. At ako ay nagtapos ng aking medisina sa Lasal, sa Taft Avenue, at saka sa Dasmariñas, Cavite. Ako naman ay nagtapos ng aking Master in Business Administration sa Ateneo Graduate School of Business, ang aking Surgical Oncology Fellowship Program sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. At ako ay nagtapos din ng mga ibang klaseng training, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa Amerika at sa China. I'm the former President, Philippine Society of Oncology, Chairman of Surgery sa CU School of Medicine, Professor 4, Emilio Aguinaldo, College of Medicine, Training Officer, Department of Surgery, Amang Rodriguez Memorial Medical Center, at former Training Officer, St. Luke's Medical Center's Surgical Oncology Fellowship Program. Again, the topic for today is Breast Cancer Support Group. Unang tanong, ang Breast Cancer Support Group ba ay talagang kailangan? Sagutin ho natin yan isa-isa. A cancer support group is a meeting for people with cancer and anyone touched by the disease. Ito ay hindi lamang sa mga pasyente, kundi sa mga kamag-anak, caregivers, mga doctors, mga nurses, at saka mga tao na involved sa pagpapagaling ng cancer. Kaya importante ho ito dahil nagsasama-sama ho tayo, hindi lang ho sa pagkakaibigan natin sa loob, kundi para matulungan natin yung mga iba't ibang mga tao na nagdadaan sa malupit na disease na ito. The number one reason they join a support group is to be with others who have similar cancer experiences. Kaya ho, makakarelate ho kayo sa mga pasyente na miyembro din ng cancer support group dahil malalaman nyo yung kanilang pinagdadaanan, malalaman nyo yung kanilang coping mechanisms para maging masaya kahit may cancer ang isang tao. Some research shows that joining a support group improves both quality of life and survival. Dahil ho, malalaman nyo sa pagsali sa mga support group na ganito na may katuturan ng ating buhay, yung ating pinagdadaanan ay may mabuti palang epekto later on na hindi natin alam, na tayo ay nagiging more religious dahil nalalapit po tayo sa Diyos at nalalaman natin na ang buhay pala natin ay may purpose, na ito ay ginagamit ng may kapal para matulungan din ang ibang mga tao. What are the advantages of joining a cancer support group? It helps you feel better, more hopeful, and not so alone. Hindi ka nag-iisa dahil meron kang kadamay, meron kang kausap, meron tutulong sa'yo, may magbibigay ng advice sa'yo. At yung stress mo ay matutulungan ka on stress management, matutulungan ka ng mga salita sa Biblia para maging magaan ang iyong pinagdadaan ng problema. Give you a chance to talk about your feelings and work through them. Kung meron kang dinadamdam, ikwento mo sa ibang tao. Kung meron kang hinanakit, ikwento mo sa mga tao at tutulungan ka nila sa pamamagitan ng
magbibigay ng mga positive words of wisdom, mga salita na makatulong sa iyo para gumaan ang iyong dinadanas na sakit. Kaya ang maganda ho dito, nakakapag-kwentuhan ho kayo sa mga tao para at least hindi ho kayo nag-iisa na sinusolo mo lang ang problema. Kasi maganda ho yan pag may problema ka, meron ka napapagsabihan at sila ang tutulong sa iyo para makalakad ka ng matuwid. Tsaka iba ho kasi nagkakaroon ng depression, iba gusto magpakamatay, pero dahil sa mga kaibigan nila sa support group, sila ay nagiging masaya, nakakalimutan nila ang kanilang mga problema. Help you deal with practical problems such as problems at work or school. Ano ibig sabihin nito kung meron kang nag-absent ka sa trabaho, nag-absent ka sa school, tatanungin mo yung mga kaibigan mo kung paano sila nakalusot o paano sila hindi napagalitan ng kanilang mga teachers, hindi sila na pagalitan ng kanilang mga employers, kung paano paggawa ng tamang sulat, paano ang tamang pagkuha ng mga medical certificates. Alam niyo naman no, ang pagkakaroon ng cancer ito ay nakaka-istorbo sa ating normal routine, especially kung nagtatrabaho ka, mag-a-absent ka ng mga 30 days o mag-a-absent ka ng mga 1 week, 2 weeks, magpapa-opera. Siyempre, hindi ho siya simple para sa mga employers. Help you cope with side effects of treatment. Katulad ng mga chemotherapeutic drugs, ikaw ay nagsusuka, nag-LBM, nakakalbo. Ngayon, tatanungin mo sa mga kaibigan mo sa support group kung ano yung mga gamot na ininom nila, paano sila hindi nagsuka, at yung mga skin nila nagda-dry, yung kuko nila nangingitim. Tatanungin mo yung mga moisturizing creams na ginamit nila, sa nakakabili ng wig, sa nakakabili ng bandana, pantakip sa ulo. Ang atin ho dyan, advices from other people para naman yung effects ng chemotherapy, effects ng radiotherapy, malabanan natin. Meron mga different activities na pwede nating gawin sa isang cancer support group. Unang-una, pwede kayong magkaroon ng mga painting activities. Ito, napansin ko, very, very common ito sa mga cancer support groups. Ano to masaya ang painting. Kaya akin, advice ko sa inyo, ito ang pwede nyong gawin. Nakakalibang siya, nakaka-relax, nagkakaroon kayo ng mga bonding with your relatives, with your friends, nagiging much creative kayo. Madali ho yan, madali lang ang ano niyan, ang mga gamit, madaling bilhin. Meron mga Zumba classes, mga yoga, iba naman, mga singing-singing. Alam niyo naman ang mga Pilipino, kapag basta may kantahan, may karaoke, masaya. Di ho ba pag kumakanta kayo, nawawala problema nyo, gumagaan ang pakiramdam. Pag nag-exercise kayo, hindi lang sa papayat kayo, kundi tataas pa ang activities ng inyong immune system, nawawala ang high blood, bababa ang blood sugar levels, tsaka yung obesity, syempre, nababawasan pag lagi kayo nag-exercise sa grupo. Mga arts din, yan. Napansin ko yung mga artwork sila pwedeng ibenta. Pwede ho yan, maaari yan maging source of income for the group. Iba gumagawa ho sila. Dati na bigyan ho ako ng ng mga greeting cards. Nagawa lang ho ng mga cancer patients. Mga drawing. Kung dati hindi kayo marunong mag-drawing, maaring this time
Matulungan kayo kung paano mag-paint, mag-drawing. Ang masaya ho dito, pag ho, syempre, meron na kayong mga bandings, pwede kayo pumunta sa mga museums, pwede kayo pumunta sa mga resorts, probinsya. Meron niya mga team buildings. Ako, nasama ako sa bahay ni Kuli Desma sa Cavite. Masaya kami doon. Ang saya-saya kasi meron kami mga games, di ba? Kaya marami yung activities, unlimited. Ang importante lang, siyempre walang dapat killjoy. Lahat dapat sasama para masaya. Isang bus ang gagamitin, huwag hiwalay-hiwalay para at least nakapagkwentuhan mo kayo sa loob ng sasakyan. Marami kayo pwedeng pagkwentuhan. Pwede rin ho kayong umattend sa mga cancer summits. Ito, naka-attend ako sa may Crown Plaza. Ang daming cancer patients na umattend. Pinag-usapan namin kung ano yung mga future ng mga cancer treatments, ano ba yung mga present problems ng mga cancer groups. A-attend ho kayo dyan. Most of the time, libre ho ito. Kaya masarap po dyan. May libre pagkain, saka nag-i-enjoy kayo, nakakapunta kayo sa mga hotels. Masaya, masaya yan. Yan, makakilala ko ito. Pwede rin kayo mag-invite ng mga doctors to give topics on mga scientific lectures, at pwede rin sila magbigay ng mga personal development lectures katulad ng binigay ko sa isang grupo, yung 5 love languages. Napakaganda niyan. This one, yung Anchored in Hope, ito ay cancer support group ng De Los Santos Medical Center. Ang topic ko dito ay updates in surgical oncology. Kasama ko yung mga doktor ng St. Luke's. Tayo ay naimbitahan dito to give that lecture. Meron din tayong lecture about mental health, about stress management. Ito naman ay sa Rotary Club. Itong Rotary Club nito, ito ay nagsusuporta ng mga cancer patients for free. Kaya tumutulong sila sa mga cancer patients, nagbibigay sila ng lectures para yung mga pasyente ay maraming matutunan in their journey being a cancer patient. Move to a new habit. Ano rin ito? Personal development coaching. Pag mayroong mga events, ang maganda ho dito, nagkakaroon kayo ng maraming kaibigan, yung mga kamag-anak nyo, yung mga friends nyo, nagkakakilala sila sa bawat isa. Masaya yan. Kaya parang yan, big party kapag mayroong mga meeting sa dahil pagkain, kasi nga mayroong mga nagsusupport dyan. Kaya tawanan, tsaka makikipag-kiss na, oy, kamusta na ba yung mo, cancer mo? Oo, wala ka na ka ba? Kamusta yung treatments mo? Di ba? Maganda yung ganun, meron kang nakakwentuhan about your problems. At meron din mga tao sa cancer support group, yung mga nagle-lectures about their journey, about certain topics na makatulong sa members ng grupo. So, in the future, pag malaki na yung grupo nyo, napipredict ko yung iba dyan magbibigay ng lectures para ma-educate yung mga cancer patients. And of course, mga masses, atin kayo ng mga masses, sabay-sabay. Di ba maganda ho yun dahil siyempre nalalapit ho kayo sa Diyos natin, nagkaroon kayo ng bonding, at tumataas yung inyong pagiging godly. Di ba maganda ho yun? Kasi nga mayroong mga events na may mga masses, yan, may nag-sponsor kayo ng mga mass, attend kayo. Pwede rin kayo mag-motivate
ng ibang tao sa pamamagitan ng mga posters katulad nito, I am a breast cancer overcomer. Sikat ka na, nakatulong ka pa sa mga cancer patients. Diba? Enjoy lang. Darating yung times na malalapit kayo sa mga doktor dahil sila yung mga nag-aalaga sa inyo, sila yung mga nagbibigay ng lectures. Diba? Madadagdagan nyo yung circle of friends nyo. Hindi lang yun, makakamit ko kayo ng mga politicians, artista, mga mayaman at sikat na tao. Katulad ito, nag-hosting kami sa isang activity ng Cancer Support Group ng St. Luke's. Nakasama ko si Angel Aquino, Chicky Holman. Yung nakaitim is Miss Pia Pilapil, anak ni Pilar Pilapil. Kaibigan ko yan, si Pia. Dito namit ko si Regine Velasquez. Madami kayong mamimit, matataas sa tao. Kaya very enjoyable ang cancer support group. Pag may events sa mga doctors, may events ang mga politicians, pwede kayong magkaroon ng booth to showcase the organization para makilala kayo at makakuha kayo ng mga support from these people. Meron kayong mga pamphlets, meron kayong mga binibenta, di ba? Malaking pambus ng moral ng grupo. Kailangan lang, siyempre, meron kayong mga meetings to plan the activities of the organization. Hindi naman pwedeng saya-saya lang. Siyempre, may nagpaplano, may presidente, vice president, mga pasyente na nagbibigay ng mga regalo tuwing Pasko. Pumupunta sila sa mga kwarto ng pasyente at namimigay ng regalo. Yung iba ay kumakanta ng mga Christmas carols kahit walang involved na gifts. Basta makapagbigay lang sila ng saya sa mga cancer patients, especially mga naka-admit, undergoing therapies, may mga Bible study, meron ding mga activities para malaman nyo yung mga latest sa fashion, yung papaganda, paglagay ng makeup, di ba? Masaya yan. At pag merong mga cancer support group, yung mga asawa nyo, yung mga anak nyo, nasasama nyo, nagkakaroon kayo ng family bonding. Napansin ko ho yan, yung mga cancer patients kasama yung mga asawa nila sa mga activities. Di ba maganda ang family bonding activity yon for everyone. Importante lang, meron kayong financial support from other people kasi hindi ho tatakbo basta-basta ang isang grupo pag walang pera. Pwede kayo magpa-concert or mga movie screening para magkaroon kayo ng mga budget in the future activities. Pwede rin ho kayo mag-fun run. Ito yung kaibigan ko na cancer patient pero siya yung presidente ng Corridor of Hope ng St. Luke's. Siya yung nag-organize ng isang fun run. Or pwede kayo magbenta ng mga ginawa nyo sa mga activities, mga products na ginawa ng organization nyo para magkaroon ng pera yung grupo o magkaroon ng pera yung miyembro. Ito lang ang masasabi ko. Joining a cancer support group will make the lives of cancer patients easier. Ulitin ko ha. Joining a cancer support group will make the lives of cancer patients easier. This is my Facebook account. Kung gusto nyong makausap ako, mag-message lang kayo, Roel Tolentino Search Onco Business Coach. At pumunta rin kayo sa YouTube para sa aking YouTube channel, Tolentino Roel. Ulitin ko YouTube, Tolentino Roel. Meron ako mga vlogs yan about health, about happiness, about relaxation, about eating. Mga happy-happy lang tayo dyan. And with that,
I would like to thank everyone for watching this video. Bye.